Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 0861 Temperatura. 0861. Ikaw. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob. Si Yefeng ay may bakas ng takot sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay muling nasigla, at nagpadala siya ng isang walang awa na pag-atake, at bigla siyang nagkaroon ng aura. Tiningnan lang siya ni Yefan ng mahinahon, hindi natinag. Nakatitig lang ng ganito, nanlamig si Yefeng doon, hindi nang ahas na kumilos. May kutob siya na sa pagputok niya ay ipapatumba siya ng lalaking nasa harapan niya katulad noong nakaraan, mas baliw pa sa huling pagkakataon. Natakot siya, ngunit hindi pinahintulutan ng kanyang pagmamataas na ipakita ang kanyang takot. Teka, bakit hindi ka maglakas loob na bumaril? Hindi ba madaling manakit ng babae? Mapaglarong ngumisi si Yefan. Ikaw. Galit na galit si Yefeng na gusto niyang samuka ng dugo, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi siya nang ahas na gumalaw. Maya-maya lang, may pasaway na. Yefeng, anong ginagawa mo? Nang marinig ang boses na ito, sumimangot si Yefeng at pinigilan ang kanyang espiritual na enerhiya. Uncle Xiao, ang taong pumunta dito, ay ang vice-presidente ng seleksyong ito, si Xiao Fengshan. Si Xiao Fengshan, na nakasuot ng pula at itim na mga damit na gawa sa kamay, ay may matikas na ugali, at siya ay naglalakad sa bawat estilo, at nagsasalita siya ng may paalala, ito ang base ng Dragon Soul, isang mahalagang lugar para sa militar, hindi isang lugar para sa mga random na labanan. Kung mayroon kang anumang personal na mga hinaing, lumabas at pag-usapan ito. Ibinaling ni Yefeng ang kanyang mga mata at sinabing, dahil sinabi iyon ni Uncle Xiao, natural na kailangan kong makinig. Pagkasabi noon, nilingon ni Yefeng ang kanyang ulo at sinabi kay Yefan, Yefan, pumunta ako dito ngayon, at gusto kong sabihin sa iyo na ako ang hukom ng seleksyong ito. Mas mabuting magpakita ka ng paggalang. Ibinaba ni Yefeng ang isang pangungusap, nginisyon at umalis. Nang makita ni Ji Wanqing na wala na ang kanyang pinsan, nagpaalam din siya kina Yefan at Xu Yunyao, muling bumati kay Xiao Fengshan, at tahimik na umalis. Medyo nagalit si Xu Yunyao at sinabing, paano ka nagkaroon ng galit sa kanya? Baka gagawa siya ng malilim na bagay. Ano ang kinatatakutan mo, isa lang siya sa mga judge, at hindi niya iyon desisyon dito, sabi ni Yefan. Tama, pero nakakatuwa ang babaeng iyon, ang katauhan ng kanyang pinsan ay gustong-gusto pa rin siyang sundan, kakaibang sabi ni Xu Yunyao. Medyo emosyonal din si Yefan, ngunit ito ay negosyo ng ibang tao. Mayroong ilang mga dahilan kung bakit labis na nagustuhan ni Ji Wanqing si Yefeng. Gayunpaman, ang mas inaalala niya ay kung bakit pumunta rito ang Xiao Fengshan na ito. May mali ba sa Deputy General Commentator? Natagpuan ni Yefan na ang mga mata ni Xiao Fengshan ay talagang nasa kanya. Obviously, nagpunta dito ang lalaking ito para hanapin siya. Haha. Ngumiti si Xiao Fengshan, wala ka talagang cultivation. Katulad ng sinabi ng anak ko, puno ka ng kakaiba. Sumimangot si Yefan, sino ang anak mo? Si Xiao Ziner ang hiya sa aking kamay, sabi ni Xiao Fengshan. Bagamat may pakiramdam si Yefan na maaaring may kinalaman ito kay Xiao Ziner, hindi niya inaasahan na ito ang kanyang ama. Ilang beses ka nang binanggit ni Ziner sa akin. Bagamat hindi niya inaamin, parang na-appreciate kanya ng kaunti. Alam ko rin ang tungkol sa iyong mga gawain sa ibang bansa. Totoo na ang isang bayani ay isang batang lalaki, sabi ni Xiao Fengshan. Nag-alinlangan si Yefan, hinahangaan ako ng iyong anak. Hindi ba dapat galit ka sa akin? Tila itinuro sa akin ni Xiao Fengshan, hindi ko masasabi sa iyo ang tungkol sa iyong mga kabataan, kahit man lang. Anak ko, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ikaw siya ang unang lalaking partikular na binanggit niya. Napangiti si Yefan, ginawaran ako ng award. Dapat ko bang pasalamatan si Miss Xiao para sa iyong promosyon? Haha. Huwag masyadong seryoso, talagang karapat-dapat kang purihin. Tumingin si Xiao Fengshan sa paligid at sinabi. Maraming tao dito, at hindi ito isang lugar para pag-usapan. Bakit hindi ka sumama sa akin sa labas, maghanap ng isang desyerto na kagubatan sa bundok, at makipagkwentuhan? Nagtaka si Yefan, may pag-uusapan ba tayo? Young man, someone is the deputy chief reviewer anyway. It's not too much to delay your date with this girl, right? Malambot ang tono ni Xiao Fengshan, kaya nahihirapang tumanggi. Bamulong si Yefan sa kanyang puso, ang isang mabait na ama ay hindi marunong magturo sa isang dominanteng anak na babae. Siyempre, ito ay unang impresyon lamang. Pakiramdam niya ay may ngiti si Xiao Fengshan sa kanyang mukha. Sige, Judge Xiao, mangyaring manguna, sabi ni Yefan. Hehe, maaari mo akong tawaging Uncle Xiao. Tutal, magkaibigan kayo ng aking anak, at iniligtas mo ang kanyang buhay. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, sabi ni Xiao Fengshan. Walang pakialam si Yefan at tumango. Si Xu Yunyao na katabi niya ay sumulyap kay Yefan ng may pag-iisip. Dahil sa hitsurang ito, medyo nakonsensya si Yefan. Matapos umalis sa training base at umakyat sa bundok sa timog, iminungkahi ni Xiao Fengshan na gamitin ang Qinggang para tumakbo ng mas malayo. Pinasan lang ni Yefan si Xu Yunyao sa kanyang likod, mabilis na sinundan si Xiao Fengshan,
at ilang minuto lang, nakarating siya sa isang mataas na dalasdes. Ang isang stream ng bundok ay lumitaw sa harap nito, ang batis ay gurgling, napapaligiran ng mga sinaunang baging at matataas na puno, na kung saan ay ethereal at kaaya-aya. Dito lang, may maluwag na lugar, huminto si Xiao Fengshan at tumalikod. Ibinaba ni Ye Fan si Chu Yunyao at nagtanong, Uncle Xiao, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ang mga mata ni Xiao Fengshan ay biglang naging matalas, at isang gininto ang espesyal na espiritual na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na siyang apoy ng phoenix na taglay ng dugo ng phoenix. Tingnan mo ang galaw. Biglang iwinagayway ni Xiao Fengshan ang kanyang kamay, at ito ay apoy ng phoenix na tumutusok sa puso, diretsyong bumaril kay Ye Fan. Hindi napansin ni Ye Fan ang anumang nakamamatay na aura, at alam niyang ayaw siyang patayin ni Xiao Fengshan, ngunit higit pa sa isang pagsubok, kaya pagkatapos itulak si Chu Yunyao palayo, umatras siya mula sa kabilang panig. Natamaan ni Feng Yan ang isang bato, nag-iwan ng itim na marka ng direkta. Napapikit si Ye Fan, ang temperatura ng Phoenix Flame na ito ay talagang mas mababa kaysa sa Xiao Ziner, dahil ang Phoenix Flame ni Xiao Ziner ay maaaring matuno ng maraming bato. Makatuwiran na ang cultivation base ni Xiao Fengshan ay mas mataas kaysa sa Xiao Ziner, ano ang nangyayari? Bakit gusto mong tumakas? Narinig kong sinabi ni Ziner, kaya mong tiisin ang apoy ng Phoenix niya sa katawan mo, tingnan ko. Sabi ni Xiao Fengshan, muling ikanaway ang kanyang kamay, at natama ng umiikot na gintong gulong ng apoy ng Phoenix. Ang napakabilis na umiikot na gintong gulong ay tumangay kay Ye Fan. Hindi umiwas si Ye Fan sa pagkakataong ito. Pumalpak siya gamit ang isang palad, at ang kanyang palad ay direktang nabasag ang Feng Yan Golden Wheel. Ang apoy ng Phoenix na ito ay dumampi kay Ye Fan, ngunit wala itong epekto, ito ay isang heatwave lamang. Talagang sapat, ang iyong katawan ay nilinang sa ganoong estado, at ang sinaunang martial arts ay pumasok din sa isang napakataas na artistikong paglilihi. Tila, naunawaan mo na ang isang pahiwatig ng malalim na kahulugan ng langit at lupa, at magagamit mo ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Lihim na nagulat si Ye Fan. Gaya ng inaasahan sa isang malaking tao mula sa angkan, nakikita niya talaga na ginagamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa katunayan, naisip niya ito ng mag-isa, ngunit sa mga salita ni Xiao Fengshan, makikita mo na may iba pang puwersa bukod sa espiritual na enerhiya sa mundong ito. Kaya lang karamihan sa mga practitioner ng mga internal na kasanayan ay nakatuon sa nakakainis na enerhiya at espiritual na enerhiya, ngunit hindi nila ito naiintindihan. Nang makitang tumigil sa pakikipaglaban ang kabilang partido, nagtanong si Ye Fan, Uncle Xiao, kahit na mas malakas ang iyong aura, bakit parang mas mababa ang temperatura ni Feng Yan kaysa kay Miss Xiao? Kabanata 0862 tumingin sa ibaba. 0862. Ngumiti si Xiao Fengshan at sinabi, ang itinanong mo ay tungkol sa mga sekreto ng aming angkan. Talaga. Sabi ni Ye Fan, hindi bale, magtatanong lang ako, huwag mong sabihin kung hindi mo sasabihin. Hindi rin gustong malaman ni Ye Fan. Nahulaan niya siguro na may kinalaman ito sa talent. Tumingin si Xiao Fengshan kay Chu Yunyao sa tabi niya, nag-isip tungkol dito, at sinabing, kalimutan mo na, hindi kayo ordinaryong tao ni Miss Chu, at iniligtas mo ang buhay ng anak ko, tiyak na haharapin mo ang aming angkan sa hinaharap, sinasabi ko sa iyo hindi mahalaga. Sa katunayan, huwag isipin na ang Phoenix Bloodline ay maaaring gisingin ng sinuman. Sa katunayan, napakabihirang magkaroon ng miyembro ng clan na tunay na makakapaggising sa bloodline sa loob ng 100 taon. Narinig ito ni Ye Fan at sinabing kakaiba, kayo, hindi ba't sarili niyang ama at anak, namana din sa inyo ang bloodline ni Miss Xiao? Bakit may pagkakaiba? Ang pagkakaroon ng Phoenix Bloodline at kung ito ay maaaring magising ay dalawang konsepto, sabi ni Xiao Fengshan, ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang Phoenix Bloodline. Ang parehong mga pagsasanay, ang ilang mga tao ay maaaring maunawaan, at ang ilang mga tao ay hindi maaaring maunawaan ang mga ito sa buong buhay nila. Ang bawat angkan natin ay may mga bloodline na ipinasamula pa noong sinaunang panahon, ang iba ay napakakapangyarihan, ang iba ay medyo katamtaman, at kahit na ano, ang mga bloodline na pagpapanatili ng ating angkan ay pinagmumulan din ng lakas ng ating angkan. Ang aming Xiao clan ay kabilang sa Phoenix clan. Makatuwiran na lahat ng miyembro ng clan ay may dugo ng Phoenix. Talagang nagising ang bloodline ng Phoenix. At ako, bagamat ama ni Ziner, ay hindi nagawang magising ng totoo. Sa karamihan, bahagi lamang nito ang na-activate, at maaari kong linangin ang kalahating tapos na apoy ng Phoenix. At ang bloodline tulad ng muling pagsilang mula sa Ashes talent, maliban kung ito ay tunay na nagising tulad ni Ziner, hindi ito magagawa ng mga ordinaryong clansmen. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ito ang kaso, kaya tila may malaking agwat pa rin sa pagitan ng tunay na paggising at pagunlad. Pero sa kabutihang palad, ito ang kaso, kung hindi, kung talagang magkakaroon siya ng malaking kontrahan sa angkan sa hinaharap, at ang mga anak ng angkan ay lahat ay may abnormal na kapangyarihan sa dugo, hindi nila ito magagawa. Kung pag-uusapan, hindi alam ni Ye Clan, kung saan matatagpuan si Ye Feng, kung ano ang bloodline nito, at hindi alam ni Ye Feng kung nagising ito o medyo na-develop lang.
Sa pag-iisip nito, nagtanong si Ye Fan, Uncle Xiao, anong uri ng bloodline mayroon ng ibang mga clan? Sinabi ni Xiao Fengshan na may kalahating ngiti, sa tingin ko hindi ka nagtanong sa ibang mga angkan, gusto mo lang malaman ang bloodline ng pamilya Ye. Nalantad ang munting panlilinlang ni Ye Fan, at hindi siya napahiya. Ngumiti siya at sinabing, gusto kong malaman ang tungkol dito. Wala na akong masasabi patungkol dito. Hindi isang maluwalhating bagay na pag-usapan ang tungkol sa ibang mga angkan sa likod nila. Sabi ni Xiao Fengshan. Tumango si Ye Fan, naintindihan din niya, pagkatapos ng lahat, ito ay isang sikreto ng pamilya. Sa totoo lang, lumabas ako kasama mo ngayon. Una, gusto kong makita kung ikaw ba talaga tulad ng sinabi ni Zinner, na may kaunting cultivation, ngunit malakas na lakas. Pangalawa, gusto kong pumunta at magtanong sa iyo, sabi ni Xiao Fengshan. Taos puso. Naramdaman ni Ye Fan ang isang maliit na tambol sa kanyang puso, ano ang problema? Tinitigan siya ni Xiao Fengshan at sinabing, ano sa tingin mo? Ang pamilya ko Zinner, paano iyon? Natigilan si Ye Fan, at si Chu Yunyao sa likod niya ay sumimangot din, at sabay tingin sa lalaki na medyo mapaglaro. Hey! Lumiwanag ang isip ni Ye Fan, medyo kakaiba ang tanong na ito, nag-alinlangan siya sandali, at sinabing, sa tingin ko, Tio Xiao, magaling kang magturo, si Miss Xiao ay napakahusay, bata at nangangako, may mabuting pag-uugali. Talaga, sa tingin mo ba ang aking anak na babae ay karapat-dapat pa rin sa iyo? Tanong muli ni Xiao Fengshan. Saglit na nanigas ang puso ni Ye Fan, ang kanyang ekspresyon ay tumigas saglit, at ikanaway niya ang kanyang kamay ng may ngiti. Haha, Tio Xiao, marunong ka talagang magbiro, ang marangal na babaeng Phoenix ni Miss Xiao ay isang babaeng ginto, paanong hindi siya karapat-dapat sa akin? Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Oh, sa tingin mo hindi ka karapat-dapat sa anak ko? Oo naman. Hindi mo ba ako niloloko? Umiling si Ye Fan. Sinabi ni Xiao Fengshan ng may kasiyahan, dahil ito ang kaso, ako, ang amo ng ama, ay nagnanais na hayaan ang aking anak na magpakasal, sa iyo, paano ito? Ubu, Tito Xiao, tumigil ka sa pagbibiro. Hindi ito biro, ang aking anak na babae ay umabot na sa edad para pag-usapan ang tungkol sa kasal, ngunit hindi niya minamaliit ang mga anak ng aming Phoenix clan. Ayon sa mga patakaran, sa pagitan ng iba't ibang mga angkan hindi posible na magpakasal, dahil sa takot sa nakalilitong dugo, hindi sa banggitin, ang aking anak na babae ay isang mahalagang batang babae sa Phoenix. Sa makatuwid, ito ay isang magandang pagpipilian upang makahanap ng isang mahusay na tao na hindi isang clan upang maging aming manugang. Dahil sinabi mo, ay ang iyong anak na babae ay karapat-dapat sa iyo, at mayroon kang magandang impresyon sa kanya, kung gayon ang aking anak na babae ay kasal na, kaya wala kang dahilan para tumanggi, nakangiting sabi ni Xiao Fengshan. Noon lang napagtanto ni Ye Fan na palagi siyang niloloko ng matandang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang ama na, nagbebenta, ng kanyang anak na babae ng ganito. Gusto mo bang pakasalan niya si Xiao Zinner? Ito ay isang bagay na hindi mo mapapanaginipan. Hey! Tio Xiao, may asawa na ako, ikinararangal kong makita ito, ang bagay na ito. Kalimutan na natin ito, pagtanggi ni Ye Fan. Ito ay hindi isang problema, ang aming angkan, hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa mga sekular na patakaran. Maaari kang magpakasal ng dalawang asawa sa parehong oras, at kahit na maaari kang kumuha ng ilang mga concubine sa hinaharap. Sa aming angkan, ito ay normal. Kinaikit ni Xiao Fengshan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, alam ko, gusto mo ang kagandahan, at hindi nakakahiya para sa mga lalaki na magkaroon ng ganoong libangan. Ito ay ang iyong kakayahan na magkaroon ng maraming babae na handang sumunod sa iyo. Sa mundo, maaaring kailangan mong mag-alala tungkol sa ilang mga issue, ngunit kung sasali ka sa aming Xiao clan, hindi na magiging problema ang lahat ng ito. Pagkatapos magsalita, tumingin din si Xiao Fengshan kay Chu Yunyao sa tabi niya, at sinabing, kung ang isang mahusay na babae tulad ni Miss Chu ay makakasama ng aking pamilya sa hinaharap, sa palagay ko ay walang masama kung ang aking anak ay maging isang pamilya, tama ba, Miss Chu? Sa isang walang pakialam na ekspresyon, sinabi ni Chu Yunyao, mayroon lang akong cooperative relationship sa kanya. Kung sino ang pinakasalan niya ay walang kinalaman sa akin. Oh, kaya ayon. Hehe. Tumawa si Xiao Fengshan, na parabang natutuwa siya. Natahimik si Ye Fan, anong klaseng personalidad ang ginagampanan ng babaeng ito sa oras na ito? Ang lalong ikinatatarante niya ay napayag si Xiao Fengshan na pakasalan siya ng kanyang anak at magsilbi bilang asawa sa ibang babae. Kung ang bawat biyenan ay, mapagbigay, maluha-luha si Ye Fan. Gayunpaman, ang background ni Xiao Zinner ay masyadong komplikado, at silang dalawa ay walang batayan para sa kanilang relasyon, hindi pa banggitin ang karakter ni Su Qingzhou sa kanyang pamilya, hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Kahit na ang babaeng Phoenix ay mukhang isang patay na isda at isang gansa, ngunit nagpakasal sa isang time bomb at umuwi, hinding-hindi mangangahas si Ye Fan. Salamat Tio Xiao sa iyong papuri, ngunit sa tingin ko ay okay lang na maging kaibigan si Miss Xiao, maging magkasintahan. Natatakot ako na wala akong kapalaran sa buhay na ito, kaya kalimutan na natin ito, muling pagtanggi ni Ye Fan.
Nang marinig ito ni Xiao Fengshan, dahan-daang lumungkot ang mukha niya, Ye Fan. Paulit-ulit mong sinasabi kung gaano kagaling ang anak ko, pero sobrang nirelax ko ang mga kondisyon, pero tumanggi kang pakasalan ang anak ko. Hindi kaya ang sinabi mo kanina ay puro lied to me? Minamaliit mo ba ang pamilya naming Phoenix? 0863 nang marinig ito, medyo namanhid ang anit ni Ye Fan, Uncle Xiao, I didn't mean that. These days, it's not ancient times. How can you decide who to marry based on the words of the elders? In love si Miss Xiao kaya kahit hindi mo sabihin, sasamahan ko siya. Ngunit, wala kaming emosyonal na pundasyon, kaya anong uri ng kasal ang pinag-uusapan natin? This is all excuses. Ang mga lalaki at babae ay palaging nagmamahalan sa isa't isa. You marrying my daughter? Wala akong kawala sa iyo, on the contrary, you can still get a sweet wife like my Zinner, bakit ka tatanggi? Tanong ni Xiao Fengshan. Napakamot ng buhok si Ye Fan, Uncle Xiao, kung pipilitin mong sabihin ito, wala akong masasabi. Anyway, hindi ako papayag sa bagay na ito. Ito ay kawalang galang sa asawa ko at kay Miss Xiao. Irresponsible. Hindi ka ba natatakot? Hindi kontento sa iyo ang angkan namin. Sabi ni Xiao Fengshan na may singkit na mga mata. Matigas na sinabi ni Ye Fan, may magagawa ang isang tao, at hindi niya magagawa ang isang bagay. Siyempre ayaw kong magkaaway ang maraming angkan, ngunit mayroon din akong mga prinsipyo at limitasyon. Matapos manatili ang mga mata ni Xiao Fengshan kay Ye Fan ng mahigit 10 segundo, bigla siyang tumawa ng malakas, okay. Hindi mali ang anak ko. Natahimik si Ye Fan saglit. Sinusubukan kaya ng lalaking ito ang sarili niya. Pero paano mo maririnig, parang hindi naman. Lumingon si Xiao Fengshan at sinabing, kawawa ang mga puso ng mga magulang sa mundo. Gumagaan ang pakiramdam ko nang malaman kung hindi mali ang anak ko. Ye Fan, aalis muna ako. Sana ay magkaroon ako ng pagkakataon na maging isang pamilya kasama ka sa hinaharap. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Xiao Fengshan ng maayos at bumalik sa direksyon ng base. Nang mawala si Xiao Fengshan, si Chu Yunyao, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi, napakatuwid ng batang babae ng Phoenix, malalim ang kanyang ama. Nilingon ni Ye Fan ang babae, Xiao Yaoyao, sa tingin mo ba hindi niya ako sinusubok? Hindi ko alam pero sa tingin ko. Hinahanap kanya, hindi lang dahil gusto kanyang maging manugang ni Xiao. Sabi ni Chu Yunyao. Narinig ni Ye Fan ang pagsusuri ni Chu Yunyao at karaniwang tinapos ang kanyang hula. Kakaiba itong Xiao Fengshan. But then again, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mo iyon ngayon lang? Tinanong ni Ye Fanxing ang guro, ano ang ibig mong sabihin na tayo ay isang kooperatiba na relasyon? Tinalikuran ni Chu Yunyao ang kanyang ulo at sinabing, sa simula, hindi tayo magkasintahan, lalo na ang mag-asawa. Bukod pa sa pagbibigay kasiyahan sa pisyolohikal na pangangailangan ng isa't isa, hindi ba't ang iba pang bagay ay pakikipagtulungan lamang sa isa't isa? Isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ye Fan, pagkatapos ng mahabang panahon na magkasama, malamang na naiintindihan ni Ye Fan ang ugali ni Yunyao. Ang babaeng ito ay malinaw na isang taong may pusong tofu ang bibig, na tila walang pakialam, ngunit sa katunayan, hindi ito ang kaso sa kanyang puso. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, umakyat at niyakap si Chu Yunyao mula sa likuran. Anong ginagawa mo? Natagpuan ni Chu Yunyao na hindi masyadong kalmado ang mga kamay ng lalaki, at sinimulan niyang halikan ang kanyang pink na leeg, kaya hindi niya maiwasang mataranta. Dahil sinabi mo na mayroon tayong relasyon ng mutual satisfaction, at sa ilang na ito, bigla akong nagkaroon ng interes, kailangan mo akong bigyang kasiyahan. Sabi ni Ye Fan na may masamang ngiti, mukhang wala pa tayo sa ganitong kapaligiran. Nakipag-ayos na ako sa iyo. Nagmamadaling inikot ni Chu Yunyao ang kanyang katawan at sumimangot, kahit na ito ay isang pakikipagtulungan, kailangan kong maging masaya. Ayoko na. Talaga. Hindi ko naman talaga nakikita. Ngumiti si Ye Fanxi, at nagsimulang makakuha ng higit pa at higit pa. Si Chu Yunyao ay hindi makawala, sa ganoong primitive na kagubatan, ang kanyang magandang mukha ay naging mainit at ang kanyang paghinga ay naging maikli pagkaraan ng ilang sandali. Nakita ni Ye Fan na nanghina ang babae, kaya pinatalikod niya ito at hinalikan siya ng nakayuko. Ang 2 taong pumasok sa halikan, na parang sa mundong ito, ay hindi na gustong mag-alala tungkol sa anumang bagay, ang mga puno sa kabundukan, ang mga bati sa mga bundok, ang mga ibon, mga hayop, mga isda at mga insekto, lahat ay wala na. Makalipas ang mahigit kalahating oras, sa gilid ng bangin, sa hubad na bato, nawala ang init. Isinuot ni Ye Fan ang kanyang pantalon at walang sando, komportableng umupo doon, nagsindi ng sigarilyo, at masayang tumingin sa magagandang natural na tanawin. Gamit ang isang kamay niya, marahan niyang hinaplos ang buhok ni Chu Yunyao at ang malambot nitong pisngi. Bakas pa rin sa mukha ng babae ang pamumula na hindi kupas. Ngumiti si Ye Fan at nagsabi, paano, Xiao Yaoyao, hindi ba ang kapaligirang ito ay partikular na kapanapanabik? Huwag mo akong kausapin. Ayokong makipag-usap sa iyo. Pinaikit ni Chu Yunyao ang kanyang magagandang mata, medyo pagod siya. Ngumiti si Ye Fan nang walang pakialam at umiling, kinurot ang mukha ng babae.
Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na sinabi ni Chu Yunyao, kung gusto mo ang mga babae, binigyan kanila ng babaeng Phoenix, bakit hindi mo, mas bata sila at mas maganda kaysa sa akin. Bakit mo pa ako tinatanong ng ganito? Ayoko sa mga babae kapag nakikita ko sila. Kahit gaano pa sila kaganda, paano sila basta-basta magkasama? Napabuntong hininga si Ye Fan. Natahimik sandali si Chu Yunyao, at sinabing, kung ganoon, may nararamdaman ba tayo? Hindi mo ba alam na may personality disorder ako, kaya magkakaroon ka ng totoong nararamdaman para sa akin? Nang marinig ito, binuhat ni Ye Fan si Chu Yunyao sa kanyang mga bisig. At pagkatapos ay inilagay ang babae sa kanyang kondongan, hinawakan siya pababa upang hindi siya makagalaw. Bitik. Sampal. Sampal. Sinampal ni Ye Fan ang babae sa puwitan ng tatlong malulutong na boses. Ye ang apelyido. Ikaw. Anong ginagawa mo? Si Chu Yunyao ay nahihiya at nagalit. Kakatapos lang niyang aybuli, binugbog na naman siya ng lalaking ito. Ibinaba ni Ye Fan ang sigarilyo at same time na sinabi, kasalanan mo kung kaya mong tanungin ang ganyang katangahan. May nararamdaman ba ako para sa iyo? Isipin mo na lang ito sa ulo ng iyong dakilang siyentipiko, kailangan mo pa bang magtanong? Ito ba? Tiningnan ni Chu Yunyao ang lalaki na puno ng tubig ang mga mata, natigilan sandali, pagkatapos ay bumaling ang kanyang ulo at bumantong hininga, mas anay na ang utak ko na mag-isip tungkol sa code ng access ng lupa, para malaman ang teorya ng physics, wala akong oras para isipin ang mga boring na bagay na ito. Tanong. Alam kong matapang ka. Umiling si Ye Fan, ibinaba ang babae, at sinabing, magbihis ka, lalayo ako ng kaunti. Pagkatapos magsalita, nagsuot ng t-shirt si Ye Fan at tumayo. Saan ka pupunta? Nagtaka si Chu Yunyao. Napaatras si Ye Fan ng ilang hakbang at sinabing, sa kabila ng bangin. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, si Ye Fan ay nagmamadali ng 2 hakbang, ang isa ay bumangon at tumalon, at nagwalas ng layo na 12 ng metro. Napatingin si Chu Yunyao sa lalaki ng may pagtataka. Tulad ng isang cannonball, pagkatapos tumama sa bangin sa tapat, nawala ito sa kagubatan doon at nawala. Ye Fan, anong ginagawa mo? Iiwan mo ba ako? 2 beses na sumigaw si Chu Yunyao, ngunit hindi tumugon si Ye Fan, kaya kailangan niyang bumangon muna at magsuot ng kanyang damit. Pagkaraang isuot niya ito, ang figure ni Ye Fan ay tumalon pabalik mula sa tapat, na parabang ang bangin sa kailaliman na daan-daang metro sa ibaba ay wala para kay Ye Fan. Nang mahulog ang lalaki, isang korona na may mga makukulay na bulaklak ang inilagay sa ibabaw ng ulo ni Chu Yunyao. May sigarilyo pa si Ye Fan na malapit nang masunog sa kanyang bibig. Ngumiti siya, nakakita ako ng ilang magagandang bulaklak sa tapat, kaya gumawa ako ng garland para sa iyo. Mukhang isang magandang kapareha, ang ating Xiao Yao Yao ay nagbago mula sa isang mature na royal sister tungo sa isang maganda at magandang binibini. Sa sinabi nito, kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at kinuha na ng litrato ang tulalang Chu Yunyao. Si Chu Yunyao ay hindi bumalik sa kanyang katinuan hanggang sa makita niya kung ano ang kanyang hitsura sa larawan, at bahagyang hinawakan ang korona sa kanyang ulo, na para bang siya ay baliw. Kabanata 0864 Uncle. 0864. Tumingin si Ye Fan sa babae na medyo nalilito, medyo cute siya, at hindi naiwasang lapitan at hinawakan ang kanyang mukha, stupid, ano bang problema? Hindi mo talaga iniisip na iiwan kita sa mga bundok at kagubatan. Si Chu Yunyao ay binigyan siya ng galit na tingin, tinanggal ang garland, tiningnan ito, at nalaman na ang mga makukulay na bulaklak ay talagang maganda, kaya sinabi niya, anong uri ng mga bulaklak ito? Ang mga bulaklak na ito ay kamangha-mangha, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Itinuro ni Ye Fan ang iba't ibang kulay dito, at sinabing, ang dilaw ay tinatawag na napakaganda mo, ang kulay rosas ay tinatawag na kau talaga, ang asul ay tinatawag na beautiful Yunyao, itong isang purple. Hindi na nakinig si Chu Yunyao, at itinulak ang lalaki, tumigil ka na sa pagsasalita. Nakakadiri ka ba? Bagamat sinisisi niya ang lalaki, ang mukha ni Chu Yunyao ay namumula. Tumibok ng puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nang marinig niya ang halatang kalokohan, pakiramdam niya ay lasing siya, at nahihilo ang kanyang ulo. Ngumiti si Ye Fan at muling inilagay ang garland sa kanya, hindi mahalaga kung anong uri ng bulaklak, ang mahalaga ay alam ko na gusto kita, at sigurado akong gusto mo ako. Totoo ang nararamdaman, sapat na iyon. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang ibabang labi, biglang kinuha ang kanyang telepono, hinaplos ang kanyang buhok, at kumuha ng magandang 45-degree na selfie para sa kanyang sarili. Xiao Yao Yao, mahilig ka rin bang mag-selfie? Naisip ni Ye Fan na isang maliit na babae lang tulad ni Mumumo ang gustong mag-selfie sa lahat ng oras. Kahit sobrang ganda niya, mahilig pa rin siya sa mga beauty camera. Pinoproseso ni Chu Yunyao ang mga larawan at sinabing, hindi ako kadalasang kumukuha ng litrato, ngunit napakaasikaso mo. Padalhan mo ako ng garland, at ipopost ko ito sa isang circle of friends. Hoy, ito ay mabuti, ipakita ang iyong pagmamahal. Masarap ang pakiramdam ni Ye Fan. Tumango si Chu Yunyao at sinabing casual, oo, iniisip ko ito. Isulat mo lang. Salamat mahal na Ye Fan, napakaganda ng garland, gusto ko ito,
Mga kasamahan at mga tao sa kumpanya, huwag ipakita ito sa kanila, i-block ito. Ipakita mo lang sila kay Su Qingzhou at ipaalam sa kanila kung gaano mo ako gusto. Namutla ang mukha ni Ye Fan nang marinig niya ito, at mabilis niyang inabot at hinawakan ang braso ng babae, huwag, Xiao Yao Yao. Ito, hindi ito maganda. Mapaglarong tiningnan ni Chu Yunyao ang lalaki, bakit? Masama ba? Fake ba ang nararamdaman mo para sa akin? Siyempre totoo. Dahil totoo ito, ano ang dapat itago? Ngunit, pero huwag mo silang guluhin ng ganoong sadya. Nakangiting sabi ni Ye Fan, Xiao Yao Yao, bakit hindi mo sila i-block? Ang pamilya, at lahat ay maayos. Niyugyug ni Chu Yunyao ang kanyang telepono sa harap ng lalaki, idiot, itong taong ito mula sa malalalim na kabundukan at ligaw na kagubatan, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa 4G, wala akong signal, maaari ko bang ipadala ito? Napagtanto ni Ye Fan na niloloko siya, itinaas ang kanyang kamay, at sasampalin na sana ang babae. Ngunit may karanasan na si Chu Yunyao sa pagkakataong ito, kaya nagmamadali siyang umiwas sa kanya at sinabing, tawagan mo akong muli, at ipopost ko ito sa mga sandali ng pagbalik ko. Hindi. Ipapadala ko ito sa Su Qingzhou ng pribado. Gustong umiyak ni Ye Fan nang walang luha. Ang teknolohiya ay pumapatay ng mga tao. Nang makita ni Chu Yunyao ang namumuong hitsura ng lalaki, mas nakaramdam siya ng kawili-wili sa kanyang puso, at sinabing, kung makikinig ka sa akin, hindi ko ito ipapadala. Kung magagalit ka at inaapi mo ako, hahayaan kong lumipad ang iyong pamilya. Tumalon ka. Xiao Yao Yao, paano kita mabubuli? Well, hindi kita sasampalin sa hinaharap. Kung tatanggalin mo ang larawan, huwag mong gawin ang ganitong bagay, okay? Sumuyo si Ye Fan. Itinabi ni Chu Yunyao ang kanyang telepono at sinabing, hindi ko ito tatanggalin. Gusto ko ang larawang ito, kaya itatago ko ito bilang isang souvenir. Hindi napigilan ni Ye Fan na medyo matigilan nang makita niya ang masayang hitsura ng babae at ang natural na ngiti sa mukha nito. Bihira na makita si Chu Yunyao na tumawa ng buong puso, at hindi gaanong masigla. Anong tinitingin-tingin mo? Anong problema sa mukha ko? Medyo kakaiba si Chu Yunyao na nakikita ang lalaking nakatitig sa kanya sa lahat ng oras. Naisip ko lang, ang tapat mong ngiti ay talagang maganda, sabi ni Ye Fan. Hindi ito napagtanto ni Chu Yunyao sa kanyang sarili, ngunit nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan at naunawaan ang kahulugan ng mga salita ng lalaki, hindi niya maiwasang mawalan ng malay, hinaploads niya ang buhok sa paligid ng kanyang tainga, at sinabi sa isang masalimuot na mod, ako. Hindi ko alam kung bakit, ako hindi ito ganito dati. Sa kanyang mundo, hindi kailanman nagkaroon ng maraming emosyon. Malinaw na naramdaman niya ang katimisan, ngunit natatakot siya na ito ay peke. Dahil, halatang hindi siya dapat magkaroon ng ganitong mga emosyon. Hinawakan ni Ye Fan ang kamay ng babae at sinabing, huwag mo nang isipin iyon, hindi ka lang sanay. Papasayahin kita palagi. Pagkatapos mong tumawa ng mahabang panahon, natural na masasanay ka. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mapupulang labi, at hindi niya namamalayan, lumapit siya kay Ye Fan. Maaga pa naman, maglakad-lakad tayo at bumalik, okay lang na bumalik pa rin. Ang batayan para sa pagpili ng Hidden Dragon, pinaikit ni Xiao Fengshan ang kanyang mga mata sa sandaling pumasok siya sa gate, at tumingin sa isang malago na puno sa hindi kalayuan. Sa ilalim ng puno, may lalaking nakasuot ng ban at puting brocade na damit, na parabang isang scholar noong unang panahon, ay naglalaro ng dalawang butil ng agarwood sa kanyang mga kamay, at nakatingin sa kanya ng nakangiti. Ang lalaking nakadamit bilang isang scholar ay tumingin lamang sa kanyang 30s, ngunit ang mga kaisipang nakatago sa kanyang mga mata ay napakalalim. Pinsan Yu, hindi kita nakita sa pulong noong hapon. Akala ko ay naglalakbay ka sa mga bundok at tubig at wala ka sa seleksyon na ito. Ngumiti si Xiao Fengshan at sumaludo pagkatapos ng maikling paghinto. Si Brother Fengshan ay isang magaling na yaksing. Sa dalawang hindi pamilyar na juniors, hindi ko alam kung saan ako tatambay, tanong ng scholar. Napabuntong hininga si Xiao Fengshan nang may damdamin, ang aking marahas na anak na babae, na lumahok sa operasyon ng Dragon Soul noon, ay may utang sa batang iyon na pinangalan ng Ye Fan. Nagpasalamat din ako sa kanya ng pribado. Hindi ko inaasahan na makikita ito ng pinsan na si Yu. Oh, kaya nga, Kuya Fengshan, huwag mong intindihin, may nakabangga lang si Ji sa kanya. Magiliw na ngumiti si Ji Yutang. Haha, pinagtawanan ako ni Cousin Yu, may mga bagay pa akong dapat harapin, see you tomorrow sa selection, and leave, sabi ni Xiao Fengshan. Brother Fengshan ay abala, see you tomorrow, napakagalang din ni Ji Yutang. Pagkaalis ni Xiao Fengshan, nawala ang ngiti sa mukha ni Ji Yutang, at pinag-isipan niya ang malayong kagubatan ng bundok. Habang nag-iisip siya ng kung ano-ano, isang boses ng lalaki ang nagsimulang tumawag sa kanya mula sa malayo. Tito, Tio. Kinuha ni Ye Feng si Ji Wanqing at tuwang-tuwang tumakbo, nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Si Ji Yutang ay bumalik sa kanyang katinoan at nagpakita ng kabaitan kay Ye Feng. Ngumiti siya, Fenger, long time no see, nandito rin si Chinger. Si Ji Wanqing ay nahihiyang tumingin sa kanyang ama gamit ang isang pares ng malalaking mata, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, nakita ng anak na babae ang kanyang ama,
Ama huwag kang magalit, hinayaan ko ang relo kapatid, dalhin ako upang makita at makita. Hehe, since willing ang pinsan mo na ilabas ka, bakit ako nagagalit? Tumingin si Ji Yutang kay Ye Feng pataas at pababa, Fenger, narinig ko na nasugatan ka. Mukhang galit si Ye Feng. Tio, noon pa man ay gusto na kitang makausap tungkol dito. May isang lalaki na nagngangalang Ye Fan na hindi alam kung anong uri ng kung fu ang kanyang ginawa, kaya naglakas loob siyang huwag pansinin ang aming pamilyang Ye. Kabanata 0865 Bloodline. Ji Wanqing sa tabi ng 0865. Narinig ito at tumingin sa pinsan na may komplikadong mga mata, ngunit hindi pa rin ito umiimik. Tumango si Ji Yutang, na imbestigahan ko na ang Ye Fan na binanggit mo. Talaga. Tuwang-tuwang sinabi ni Ye Feng, bakit siya inimbestigahan ng aking tiyuhin. Inabot ni Ji Yutang at tinapik ang balikat ni Ye Feng, nasugatan ang nag-iisang mahal kong pamangkin, syempre kailangan kong malaman. Anong klaseng mamamatay tao na kamay yan? Fenger. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na may saktan ka, itong Ye Fan, tiyak na gagawa ng paraan ang tiyuhin ko para matulungan kang harapin ito. May bakas ng emosyon sa mga mata ni Ye Feng, at tuwang-tuwang sinabi niya, Tito, napakabait mo sa akin, sa pagkakataong ito ako ay nasugatan, ang aking ama at ang aking tiyuhin ay tumanggi na tumayo para sa akin, tila natatakot sila sa Ye Fan na ito. Oo. Palagi kang handang tumayo sa aking tabi, hindi katulad ng aking ama at ng iba pa, na hindi lamang hindi pumatay kay Ye Fan, ngunit tinuruan pa ako ng leksyon, na sinasabi kung gaano ako mali. Ang Ye Fan na iyon ay naglakas loob na kontrahin ako, ang paghamak sa ating Ye Clan ay nagkakahalaga ng 1,000 pagputol, ano ang mali sa pagtatanggol ko sa kamahalan at katayuan ng Ye Clan? Nakangiting tumango si Ji Yutang, Fenger, tama ang ginawa mo, ang tatay mo lang, tiyuhin mo dapat silang tumingin sa unahan at lumingon sa likod. Tutal, itong Ye Fan ay itinuturing na makapangyarihan. Sa ibang bansa, paano may kukumpara ang mga taga-ibang bansa sa aming angkan? Ako ang apo ng Diyos ng digmaan, anong klaseng bagay siya Ye Fan? Ye Feng ang mukha ay mapagmataas at tunay. Haha, buti. Lakas talaga ng loob ni Fenger. Itong Ye Fan ang kalaban mo. Puri ni Ji Yutang. Tio, maniwala ka sa akin, siguradong malas lang ako. Kahit na mas malakas si Ye Fan ngayon, kapag nagising ako tulad ng aking lolo, tiyak na hindi ko siya kalaban. Mariing kinuyam ni Ye Feng ang kanyang kamao. Sinabi ni Ji Yutang, natural iyon, lumaki ka, kailan ako hindi naniwala sa iyo. Fenger, ang iyong talento, nakikita ito ng tiyuhin sa kanyang mga mata, kung gayon si Ye Fan ay malamang na gumawa ng isang baluktot na paraan upang pansamantalang magpatuloy. Tio, sana talaga ikaw ang aking biological na ama, ikaw lang ang nakakakilala sa akin. Napabuntong hininga si Ye Feng. Huwag mong sabihin, mahal na mahal ka rin ng tatay mo, pero hindi lang siya magaling magpakita. Siyempre, ikaw ang nag-iisang anak ng kapatid ko, at ituturing kitang parang sarili kong anak. Tinapik ni Ji Yutang ang mga balikat ni Ye Feng, Fenger, sooner or later, papatunayan mo sa iyong ama at sa iba pa na ikaw ang susunod na martial god. Namula ang mukha ni Ye Feng, at naging mas kumpiyansa siya, sa mga salita ng tiyuhin na ito, hindi ako matatakot. Ang lalaking fan na iyon ay walang ideya kung anong uri ng kalaban ang kanyang pinupukaw. Tio, mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, at ikaw ang pinakamaparaan. Sa pagkakataong ito, nakaisip ka na ng plano, hahayaan kong matapos na si Ye Fan. Kinaikit ni Ji Yutang ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, may diskarte. Meron, halika, sinabi sa iyo ng tiyuhin ko, sa katunayan, kung may mangyari kay Ye Fan, may daan sa harap mo. Sabi, bamulong si Ji Yutang ng ilang salita sa tainga ni Ye Feng. Matapos marinig ito, agad na nagpakita ng masamang tingin si Ye Feng, at ngumisi ng masama, ang ganda ng diskarte ni Uncle. Sa karakter ni Ye Fan, hindi ko kayang tiisin, kung gayon. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Okay, yun lang. Naayos na, tutulungan ka ni Tito, mauna na tayo, sabi ni Ji Yutang. Tumango si Ye Feng, salamat Tito. Pagkatapos ay pupunta muna ako sa kinaroroonan ng aking ama, at ngayon lang ay nagpadala ang aking ama upang hanapin ako muli. Pumunta. Tumalikod si Ye Feng at umalis, nag-alinlangan si Ji Wanqing at tumingin sa kanyang ama, isang pagsaludo, ay balak ding sumunod. Gayunpaman, idiniin ni Ji Yutang ang mahinang balikat ng kanyang anak at sinabing, Chinger, sa tabi ng iyong pinsan, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, huwag mong galitin ang iyong pinsan, alam mo ba? Tumingin si Ji Wanqing sa mga mata ng kanyang ama, ang ginaw sa dalawang mukhang mababait na mga mata ay nagpang-inag sa kanyang maselang katawan. Babae, alam ng anak ko. Bueno, masunurin ka mula noong bata ka, dapat alam mo na kung paano gawin ito, sige, sabi ni Ji Yutang, at humakbang palayo. Si Ji Wanqing ay tila pinagpapawisan sa buong katawan, pinunasan ang kanyang noo, at tumakbo upang maabutan si Ye Feng. Naiinis na tumingin sa likod si Ye Feng, procrastination, bakit ka nakipagsabayan? Parang ayaw kang isama ng tito ko. Kahit ang biological father ko minamaliit ka, wala talagang kwenta.
Ibinaba ni Ji Wanqing ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay natatakpan ng asul na sutla, at inipit ang kanyang mga kamay sa kanyang palda. Bakit hindi ka nagsasalita? Patay ka na ba? Nilingon ni Yefeng ang kanyang ulo at sinabing, maganda ang mood ko ngayon, huwag kang magalit sa akin. Tila nag-ipon ng lakas ng loob si Ji Wanqing at itinaas ang kanyang ulo, Biao. Pinsan. Sa tingin ko hindi mo dapat ay pangako ang aking ama. Ang boses ni Ji Wanqing ay kasing lambot ng lamok, ngunit malinaw pa rin niya itong naririnig. Tumigil sandali si Yefeng, pagkatapos ay tumalikod na may malungkot na mukha, at matalim na tinitigan ang babae, ano ang ibig mong sabihin? Kinagat ni Ji Wanqing ang kanyang ibabang labi, kinuyam ang kanyang pink na kamao, at sinabing, sa palagay ko ay hindi mali ang diskarte ng aking ama. Mahusay. Dapat makinig ang aking pinsan sa mga salita ng dalawang tiyuhin, tumuon sa pagsasanay ng martial arts, kilalanin ang mga mahuhusay na tao, at itigil ang pag-abala kay Yefan. Bitik. Diretsyong sinampal ni Yefeng ang babae sa mukha. Malungkot na tumili si Ji Wanqing, tinakpan ang kanyang mainit na mukha, muntik nang mahulog, at diretsyong bumagsak ang kanyang mga luha. You little bitch. Ikaw ba, katulad ng mga mabahong babae na walang paningin, ganyan Yefan? Tiyo ang iyong ama, at lihim mo siyang pinagdududahan. Anong meron? Wala ka man lang tiwala sa sarili mong ama, at kailangan mong tumulong sa mga tagalabas. Ji Wanqing, kahit na inampon ka ng iyong tiyuhin, hindi sa kanya, ngunit pinalaki ka ng higit sa 20 taon. Baka kinain ng aso ang konsensya mo. Malakas na nagmura si Yefeng. Umiling si Ji Wanqing sa ulan, hindi. Pinsan, makinig ka sa paliwanag ko. Ginagalang ko ang tatay ko, pero mabait din ako sa pinsan ko. Haha. Yefeng nakatitig sa akin, sinabi niya, ikaw ay mabuti para sa akin. Nasugatan ako ni Yefan at na-hospital, at pagkatapos ay hiniling mo sa akin na lunukan ang aking galit. Tinatawag mo itong mabuti para sa akin. Hinihintay mo yung araw na papatayin ako ni Yefan. May isip mo bang maghayganti para sa akin? Nako. Sa tingin ko gusto mong matulad sa mga babaeng iyon, matulog ka na kasama si Yefan sa kama, tama ba? Ako. Hindi. Ako. Ikaw lang ang gusto ko, pinsan. Umiiyak si Ji Wanqing at nagpaliwanag, puno ng sakit ang kanyang mga mata, at pakiramdam niya ay malapit nang madudurog ang kanyang puso. Ngumisi si Yefeng at sinabing, iligtas mo, kahit na hindi ka magkadugo, hindi kita makikitang pangit. Ang gusto kong pakasalan ay si Ling Yue, kahit na kumuha ako ng babae, hindi mo ito turn. Ayoko ngayon. Kapag nakita mo, huwag mo akong sundan. Maaari kang pumunta sa Yefan na iyon at sabihin sa kanya ang plano namin ng aking tiyuhin, ngunit kahit na alam niya, hindi ito makakatulong. Damn bitch, sinisira mo ang good mood mo, halika, bilasan mo, umalis ka na dito. Pagkatapos magsalita ni Yefeng, itinulak niya si Ji Wanqing sa lupa, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. 0866. Dumidilim na ang langit, at dinala ni Yefan si Chu Yunyao pabalik sa base mula sa kagubatan. Bagamat nagustuhan ni Chu Yunyao ang garland na ibinigay ng mga lalaki, ngunit hindi pa rin siya nang ahas na hilingin sa kanya na isuot ito pabalik upang makita ito ng maraming tao, kaya kinuha niya ang garland sa kanyang kamay. Xiao Yaoyao, diretso na tayong kumain, sabi ni Yefan habang hinihimas ang kanyang tiyan. Kumain, alam mong kumain, hindi ako kumakain, sabi ni Chu Yunyao. Bakit hindi ka kumain, pamayat? Ang pagkain sa cafeteria ay hindi masarap, at hindi ako masyadong nagugutom, sabi ni Chu Yunyao. Napabuntong hininga si Yefan at umiling, kayong mga binibini, talagang hindi pa kayo nakaranas ng hirap. Ang malaking kaldero sa cafeteria, napakasarap ng mga ulam. Habang nagsasalita si Yefan, biglang nakita ni Yefan ang isang tao sa kanyang harapan. Sa berdeng sinturon, isang maselang figure ang nakaupo sa tabi ng flower bed, natulala mag-isa. Tumayo si Yefan at sumigaw, Ji Wanqing. Nagulat si Ji Wanqing, nakabawi siya, at nang makitang sina Yefan at Chu Yunyao yun, dali-dali niyang ibinaba muli ang kanyang ulo. Ngunit sinulyapan lamang ito ni Yefan at nalaman na ang mga mata ng batang babae ay namumula at namamaga, at may mga pulang marka sa kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo? Sinong nanakit sa'yo? Lumapit si Yefan, mahal na mahal niya ang babaeng ito, at natural na gusto niyang alagaan. Hindi ito ang uri ng pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae, ngunit sa palagay ko ay mabait at simple ang babaeng ito, medyo katulad ni Du Yuner, ngunit mas nakakaawa kaysa kay Du Yuner. Nang makita ito, sinabi ni Chu Yunyao, balik muna ako sa aking silid, maaari kang kumain ng hapunan mag-isa. Hindi siya interesadong makipag-chat sa isang kakaibang babae, at hindi rin siya interesadong panuurin si Yefan na umaaliw sa ibang babae, maaari rin siyang magtrabaho sa oras na ito. Walang pakialam si Yefan na hikayatin si Chu Yunyao na kumain, kaya umupo siya sa tabi ni Ji Wanqing at nagtanong, ano ang nangyari, bakit ka nakaupo dito umiiyak mag-isa? Tinalikuran ni Ji Wanqing ang kanyang ulo at tahimik na sinabi, ako. Ayos lang ako, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin.
Sumimangot si Ye Fan, hindi na nagtanong, nagsindi ng sigarilyo, at nagsimulang manigarilyo sa tabi ng flower bed. Mabagal ang simoy ng hangin sa gabi, at paminsan-minsan ay dumadaan ang mga tao, ngunit walang pumapansin sa dalawang tao sa tabi ng flower bed. Pagkaraan ng halos 10 minuto, lumingon si Ji Wanqing sa lalaki. Sa likod ng mga bang sa harap ng noo ng batang babae, isang pares ng makikinang na matubig na mga mata ang nagpakita ng pahiwatig ng pagkalito. Ye, Mr. Ye, okay ka lang. Umiling si Ye Fan at nawala ang upos ng sigarilyo. Ito ang pangatlong beses na naninigarilyo siya. Nagugat, ayos lang. Kung ganoon, bakit dito ka laging nakaupo? Tanong ni Ji Wanqing. Pinilit ni Ye Fan ang kanyang dila, dahil kapag hindi ako komportable, gusto kong may sumabay sa akin ng tahimik, kung hindi, mas mahihirapan akong mag-isa. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang nangyari, pagkatapos ay hindi ko nais na pilitin mong sabihin ito. Dahil mukhang malungkot ka, uupo muna ako dito sa tabi mo, na maaaring makatulong ng kaunti. Narinig ito ni Ji Wanqing, saglit na kumislap ang kanyang mga mata, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang palda, medyo nabulunan. Ye, Mr. Ye, bakit mo ako inaaliw? Matagal na tayong hindi magkakilala, kahit strangers lang. Haha, matagal ka na siguro sa clan, paano mo sasabihin wala? Nang damdamin ng tao dahil lang sa isa kang estranghero. Bisitahin mo kami at alagaan. Ngayon ay madalas din akong pumunta sa ampunan para bisitahin ang mga batang iyon. Hindi ba natin sila matutulungan dahil tayo ay mga estranghero? Kung ikaw makita ang mga taong nahihirapang maglakad sa kalsada, maaari kang tumulong sa pagmamaneho sa kanila para sa isang biyahe. Pagdating sa matanda na kailangang tumawid sa kalsada, maaari mo ring suportahan ito. Common sense ito. I have some faith with you. And now I see you crying here all alone at namamaga ang mga mata mo, so I will take some time para samahan ka, no do you do anything? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Walang pakialam na tumingin si Ji Wanqing sa lalaki, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, Mr. Ye. Napakapangit ko, handa kang aliwin ako, napakabait mo. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, Miss Ji, ito ay pareho mahalaga ba kung maganda ka o hindi? At saka, likas ang iyong hitsura, at wala kang ginawang mali. At least nakikita ko na kumpara sa pinsan mo, maganda ang puso mo. Napakahalaga, tao ako, hindi ko nakikita ang mabubuting tao na binubuli. Nagpout si Ji Wanqing, Mr. Ye, huwag mong sabihin yan tungkol sa pinsan ko. He, ginagamot niya ako ng maayos. Umiling si Ye Fan at bumantong hininga, natalo kita, at sinabi mong mabait siya sa iyo. Ikaw, paano mo nalaman? Takang tanong ni Ji Wanqing. Kung iisipin mo, maaari mong hulaan, maliban kay Ye Fan, kung sino ang magiging magaspang sa isang mahinang babae na tulad mo, sabi ni Ye Fan. Natahimik si Ji Wanqing, ibinaba ang kanyang ulo, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi, pinsan, siya. Hindi naman siya ganito dati. Walang sinabi si Ye Fan, ngunit gustong marinig kung ano ang mali kay Ye Fan noon. Pareho. Ako. Sinundo ako ng tatay ko, dahil pangit ako simula bata, ayaw sa akin ng pamilya ko. Kahit mabait ang tatay ko at pinalaki ako, pero walang pumapansin sa akin. Noong bata pa ako, ang unang minsang pumunta ako sa bahay ng aking pinsan, may mga bata mula sa ilang angkan, pinagtatawanan ako, tinatawag akong halimaw, pangit. Ako ay binugbog nila, ginulong-gulong sa lupa, sinipan nila, tinanggal pa nila ang sapatos ko, ako hinabol nila sila ng walang sapin, ngunit patuloy nila akong pinagtatawanan at pinagagalitan. Sa sandaling iyon, tumakbo ang aking pinsan, binugbog ang lahat ng mga bata, at iniligtas ako. Mas matanda sa akin ng 3 taon ang pinsan ko. Nabuunan niya ang kanyang tunay na chi noong panahong iyon. Siya ang panganay na anak at panganay na apo ng pamilya Ye at may mataas na katayuan. Hindi ko akalain na tutulungan ng pinsan ko ang isang walang kwentang tulad ko. Sabi niya, pinsan niya ako, sino siya? Kung maglakas loob kang ay bully ako, tama ka laban sa kanya. Simula noon, gusto ko nang sundan ang aking pinsan, at sa pagprotekta niya sa akin, hindi ako nabuli ng iba. Ang mga mata ni Ji Wanqing ay puno ng mga alaala at paghanga para sa akin. Ang aking pinsan. Siya ang taong nagtrato sa akin ng pinakamahusay sa mundo. Alam kong hindi ako karapat-dapat para sa kanya, ngunit hanggat kaya ko siyang sundan. Kahit saan ako pumunta, gaano man ako kahirap o pagod. Handa akong gawin ito. Mahirap isipin na ang kasuklam-suklam na si Ye Fan ay mayroon pa ring nakaraan. Si Ye Fan ba ang tumulong kay Ji Wanqing sa isang kapritsyo, o may nangyari kay Ye Fan na naging dahilan para maging ganito siya? Hindi rin mapigilan ni Ye Fan. Gayunpaman. Napakalinaw ni Ye Fan na para kay Ji Wanqing, ang pinsan na ito ay kanyang espiritual na kabuhayan at hindi pinapayagang dungisan ng sinuman. Pinunasan ni Ji Wanqing ang gilid ng kanyang mga mata, tumayo, at sinabi kay Ye Wanqing. Ngumiti si Fan at sinabing, salamat, Mr. Ye, gamaan ang pakiramdam ko pagkatapos sabihin ang mga salitang ito. Aalis na ako. Kung makita ng pinsan ko na lumalapit ako sa iyo, mali ang pagkakaintindi niya at hindi siya matutuwa. Ako.
Nagpapasalamat talaga ako dahil hindi mo pinatay ang pinsan ko noong nakaraan. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko si Ji Wanqing kay Ye Fan, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, habang mas nakipag-ugnayan siya sa babaeng ito, mas naaawa siya, at nakaramdam pa siya ng pagkabalisa. Sa sandaling ito, biglang si Ji Wanqing nang huminto siya, nag-alinlangan siya, lumingon at sinabing, Mr. Ye. Ha? Bumangon si Ye Fan at nakangiting nagtanong, anong problema? May iba pa ba? Ako, baka sa mga mata ni Ji Wanqing ang pagpupumilit. Sa huli, mahigpit niyang sinabi, ang pagpili bukas, mangyaring maging mahinahon at huwag maging pabigla-bigla. Pagkasabi nito ng dalaga ay tumalikod ito at tumakbo palayo. Isang itim na buhok na lumilipad sa hangin, at ang likod ay napakaganda. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, tiyak na hindi si Ji Wanqing ang uri ng batang babae na walang patutunguhan, maaari bang? Na si Ye Feng ay talagang naglakas loob na gumawa ng isang bagay sa pagpili ng Hidden Dragon. Kabanata 0867 Mangyaring gumawa ng isang bagay. 0867. Upang maging ligtas, pagkatapos bumalik si Ye Fan sa kanyang tirahan, binalak niyang kumpirmahin na walang mali sa mga kabataan sa pamilya Chu. Kung laban sa mga taong dinala niya, imposible. Sa kabutihang palad, pagkatapos maglibot, nakita ko na sa bawat silid, ang mga kabataan ay nagsasanay ng qigong, at walang kakaiba. Nang maglakad siya papunta sa silid kung nasaan si Chu Yuntian, nalaman niyang iisa lang ang tao doon. Nagtataka siya nang makita niya ang koridor nang naglakad pabalik si Chu Yuntian. Babalik na pala siya after dinner. Mr. Ye, nagmamadaling tumawag si Chu Yuntian nang may paggalang nang makita niya si Ye Fan, may magagawa ka ba sa amin? Umiling si Ye Fan, ayos lang, tingnan natin kung ano ang sitwasyon mo, parang ikaw lang ang kakain. Hapunan. Sinabi ni Chu Yuntian, oo, sa palagay ko mas mabuting magpahinga ng kaunti ang pagpili bukas. Well, it's not very effective to practice all night. The mentality is still very important. Aalis na ako, you can do your job. Tinapik ni Ye Fan si Chu Yuntian sa balikat at sinabing. Gayunpaman, hindi nakalayo si Ye Fan nang makita niyang sumusunod si Chu Yuntian at sinabing, Mr. Ye, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyo, kami ni Jing Yu ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagpapalam sa amin sa ika-18 na impyerno. Saglit na natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay tumalikod at nakangiting nagsabi, wala lang akong oras para sanayin ka, tinatimad lang ako, hindi banggitin na itinaya mo ang sarili mong buhay para lumabas, hindi kita matutulungan. Ngunit kung wala ka, hindi kami magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa ganoong lugar at mabilis na lumaki. Yumuko si Chu Yuntian, salamat. Masyadong napahiya si Ye Fan, huwag kang masyadong solemn na, sa totoo lang hindi ako mas matanda sa iyo ng ilang taon. Bagaman hindi kami magkaiba ng edad, alam na alam namin na naranasan mo ang isang buhay na hindi namin maisip, at lahat kami ay humahanga sa iyo. Bukas ay tiyak na gagawin namin ang aming makakaya upang mapili bilang Hidden Dragon. Matupad ang iyong mga inaasahan. Mataimtim na sabi ni Chu Yuntian. Bumulong si Ye Fan sa kanyang puso, ano ang aasahan ko sa iyo, hindi ba para lang gumawa ng pabor kay Chu Yunyao? Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito ni Chu Yuntian, naalala ni Ye Fan ang isang tanong na hindi pa niya napag-isipan, at nagtanong, Yuntian, napaka-importante ba para sa iyo na mapili bilang Hidden Dragon na matatanggap mo pa ang panganib ng iyong buhay? Isang disipulo ng sinaunang martial arts sect na kailangang tumayo, isang disipulo ng pamilyang Chu na katulad mo, at isang kapatid na lalaki ni Yinlongda. Saglit na natigilan si Chu Yuntian, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, sa tingin ba ni Mr. Ye ay tumatakbo ako para kay Yinlong upang tumayo? Hindi ba? Nagtataka si Ye Fan. Siyempre hindi. Mahigpit na sinabi ni Chu Yuntian, ang nakatagong dragon ay mas malakas kaysa sa parang Dragon Soul na mga tropang, lihim na nagbabantay sa mga sinaunang mandirigmang tropa ng Xia Kingdom. Ang pagsali sa Hidden Dragon ay maaaring mapagtanto ang ambisyon ng pagprotekta sa pamilya at sa bansa. Nag-practice kami ng martial arts. Ang mga tao, sa murang edad, manatiling malusog at protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya, ngunit sa isang mas matandang edad, hindi ba ito ay upang protektahan lamang ang lupaing ito ng China? Natigilan si Ye Fan, hindi niya akalain na ang binata na ito ay talagang may dalang sa ganoong ambisyon, nakibahagi siya sa pagpili na ito ng may determinasyon sa buhay at kamatayan. Nagpatuloy si Chu Yuntian, kahit hindi ako mapili para sa Hidden Dragon sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na makapasok sa Dragon Soul, o sumali sa hukbo, para hindi ko masayang ang 12 o higit pang taon ng pag-aaral ng martial arts mula noong bata pa ako. Natahimik si Ye Fan. Siya ay nagpunta sa ibang bansa noong siya ay napakabata, at siya ay tahanan sa mundo at naglakbay kung saan-saan, at hindi niya alam ang konsepto ng bansa at bansa. Gayunpaman, ang mga sinabi ni Chu Yuntian ay nagparamdam sa kanya. Sa mundo pala, may mga ganyang dalisay na paniniwala at dalisay na damdamin. Mr. Ye, ako, medyo masyadong alam ko ba ang sarili ko? Humihingi ng tawad ang sinabi ni Chu Yuntian, alam ko rin na ang aking lakas ay hindi kasing husay ng ibang mga henyo, ngunit ako at ang maraming mga kapatid sa pamilya ay nag-iisip. Kaya mong gawin hanggat kaya mo.
Umiling si Ye Fan na may emosyon at nakangiting sinabi, huwag mo akong intindihin, nagulat lang ako, malaki ang mga ambisyon mo. Kahit mas maganda kaysa sa akin, haha, mula pa noong bata ako ay gumagala na ako sa ibang bansa, ngunit hindi ko na inisip iyon ng sobra. Sinabi ni Chu Yuntian, Mr. Ye, hanggat ang parehong dugo ay dumadaloy sa katawan, magkakaroon ng parehong damdamin. Narinig kong sinabi ng nakatatandang kapatid na babae na noong nasa Luchun Island ka, halos mag-isa mong pinrotektahan ang ating bansa. Tinalo ng mahahalagang asset ang koponan ng Delta Zero. Ikaw ang nanguna at nagbigay ng halimbawa, at gusto naming magbigay pugay sa iyo. Biglang natarante si Ye Fan, at nang sabihin ito ni Chu Yuntian, medyo natarante siya, ano ang ginagawa niya? Napaisip ako, Mr. Ye, babalik muna ako sa kwarto ko, see you tomorrow. Umalis si Chu Yuntian, ngunit si Ye Fan ay nakatayo sa koridor, puno ng pag-iisip. Naisip niya na sa kaharian ng Ying, kapag dumating ang panahon ng digmaan, ang kanilang mga maharlika ang manggaguna. Sa tuwing sila ay lumaban, ang mga maharlika ay dumaranas ng matinding casualty. Kaya, mayroon silang mga fief, mayroon silang mga titulo, nasa kanila ang lahat ng pangangalaga ng maharlikang pamilya. Sa Siak Kingdom, ang mga sikat na pamilyang ito ay mga maharlika rin na dumaan sa daan-daang taon at libu-libong taon. Bagamat sinasabing malaki ang kagubatan at may iba't ibang uri ng mga ibon, palaging may mga dumi. Gayunpaman, ang mga sikat na pamilyang ito ay maaaring ipasa sa mahabang panahon, at ang estilo ng pamilya ay tiyak na hindi magiging masama. Ito ay tiyak dahil nilinang nila ang henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ang mga bata tulad ni Chu Yuntian at ang iba ay maaaring ipasa hanggang sa araw na ito. Dapat may teacher ko sa trip ng 3 tao. Naramdaman ni Ye Fan na naturuan siya ng leksyon, tinuwanan ang sarili, at naglakad pabalik sa kanyang silid. Noong gabing iyon, hindi nagpapahinga si Ye Fan, kaya nagpatuloy lang siya sa pagsasanay ng kanyang crazy dance sa silid. Naisip ni Chu Yunyao na nakakatawa ang mga galaw ng lalaki noong una, ngunit naisip din niya, paano kaya nakakapagod ang gayong mabagal na paggalaw. Pagkatapos ay ginaya ito ng babae, ngunit hindi siya gumawa ng ilang mga paggalaw, kahit na ito ay napaka-non-standard, si Chu Yunyao ay pagod na naligo at natulog. Kinaumagahan, magsisimula ang pagpili sa pinakamalaking lugar ng pagsasanay. Matapos magbigay ng maikling talumpati ang Dragon King, sunod-sunod na pumasok sa venue ang mga kabataan mula sa iba't ibang sikat na sekta at iba't ibang sinaunang martial arts sects. Para sa mga taong kasama ni Ye Fan at iba pa, 20 o 30 metro pa ang layo nila sa gilid ng venue sa mga terrace sa paligid ng venue, para lang maiwasan ang aksidenteng pinsala. Bagamat hinihikayat ang lahat na bumuo ng mga paksayon at humanap ng mga kakampi, kakaunti ang tunay na makapagtitiwala sa isa't isa. Sa makatuwid, karamihan sa kanila ay nasa mga grupo ng 7 o 8, at kakaunti sa kanila ang napuno ng 10 tao. Sa relatibong pagsasalita, ang 9 na miyembro ng pangkat ng pamilya Chu ay medyo mahusay. Nang makita ito, sinabi ni Chu Yunyao ng may kasiyahan, buti na lang, nag-aalala ako noon. Ang iba ay 10 tao. Mukhang lahat ay hindi nagtitiwala sa mga pansamantalang kaalyado. Ang pangunahing dahilan ay kahit na ang mga panuntunan sa pagpili ay nasa mode ng koponan, ang pagpili ay para pa rin sa mga individual, hindi para sa mga koponan. Bukod dito, pinapayagan ng mga patakaran ang pansamantalang alyansa at pag-aalsa anumang oras, na nag-aatubili sa maraming tao na ipakita kung sino ang kaalyado nila sa una, kung hindi. Isang pangkat ng 10 tao, tiyak na marami pa, sabi ni Ye Fan. Sa sandaling ito, isang chubby white fat na lalaki ang maingat na naglakad sa harap ni Ye Fan at Chu Yunyao. Yan, Ye. Mr. Ye, pwede ba akong magtanong? Napansin ni Ye Fan na darating ang lalaking ito, ngunit hindi niya inaasahan na talagang hinahanap niya ito, at tumingin sa kanya ng mapaglaro, bakit, isipin mo ulit. Lihim na kinukunan ng litrato ang babae ko. Ito ay walang iba kundi si Jiang Xiaobai, isang disipulo ni Ling Baiguang, ang pinuno ng Shushan. Kabanata 0868 Itim na tel ang bag. 0868. Ikanaway ni Jiang Xiaobai ang kanyang mga kamay sa takot, naging asul ang kanyang mukha, ako. Hindi na ako maglalakas loob. Oh, anong problema? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Ako. Gusto kong sumali sa iyong team at pansamantalang bumuo ng isang alyansa, maingat na sabi ni Jiang Xiaobai, pinapanood ang pagbabago ng ekspresyon ni Ye Fan. Napasulyap si Ye Fan sa malayo, at ang pangkat ng Shushan ay papasok na sa arena, mukhang 7 o 8 tao lamang sa iyong sekta, at ikaw ang may pinakamataas na antas ng paglilinang. Bakit hindi ka sumama sa mga tao mula sa iyong sariling sekta? Ilang sandali pa ay walang magawang sabi ni Jiang Xiaobai. Sila, hinamak ako, hayaan mo akong lumahok mag-isa. Oh, bakit kami na maliit? Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nakakaiba, hindi kasama ang pinakamataas na cultivation base. Namula si Jiang Xiaobai at kinuskos ang kanyang mga kamay, ngunit hindi naglakas loob na sumagot. Malamig na sinabi ni Chu Yunyao mula sa gilid, bakit hindi mo siya pinapansin, isang pervert, hindi ba't normal na tanggihan ng kanyang mga alagad? Hindi nakaimik si Ye Fan. Talaga bang itinuring siya ng paksayon ng Susan bilang isang pervert,
at ni hindi niya gustong gumawa ng ganoong kalaking bagay. Kasama niya. Ngumiti si Jiang Xiaobei ng nakakaawa, Mr. Ye, pwede mo na akong isama. Napabuntong hininga si Ye Fan na may damdamin, isang sinaunang henyo sa martial arts na nakapagperpekto sa kanyang katawan, at si Jiang Xiaobei ay malamang na itinuturing na, may kakayahan, kaya't nagtanong siya, kung gayon, ano ang ibig sabihin ng iyong Panginoon? Guro, hayaan mo akong mag-isip ng paraan, ako. Gusto ko lang sumama kay Mr. Ye sa iyong panig, sabi ni Jiang Xiaobei na may nahihiya na mukha. Nagtanong si Ye Fan, bakit mo pinili ang aming panig? Dahil sa tingin ko ang pangkat na tinuturuan ni Mr. Ye ay dapat na napakalakas, papuri ni Jiang Xiaobei. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at sinabing, okay, pagkatapos, pumunta ka at sumali sa aming team, kamustahin ko sila. Nang marinig ito ni Jiang Xiaobei, agad siyang tumango, okay, salamat Mr. Ye. Pagkatapos magsalita, aalis na sana siya, ngunit may naalala, si Jiang Xiaobei ay palihim na naglabas ng isang itim na cloth bag mula sa bulsa ng kanyang damit. Mr. Ye, I have something on my body. It's not convenient for me to wait. Ilalagay ko muna dito saglit. Can you help me look at it? Nagtaka si Ye Fan kung ano yun, kaya kinuha niya ito at binuksan ang bulsa ng tela. Para lamang malaman na mayroong ilang mga magasin na may magagandang larawan. Si Chu Yunyao, na nasa gilid, ay nakita rin ito, at agad na naging mas mapanglait, napaka-desperado ko. Gustong pigilan ito ni Jiang Xiaobei, ngunit natatakot, kaya kinailangan niyang sabihin ng may mapait na mukha, ako. Natatakot akong matuklasan ng Panginoon, walang dare na ilagay ang tirahan, maaari mo ba akong tulungang tingnan ito? Ito ang ilang mga libro na sa wakas ay nakolekta ko, dahil wala akong gaanong pagkakataon na bumaba ng bundok. Hindi siya tinuwanan ni Ye Fan, tumango, walang problema. Ang galing. Ako. Bababa ako. Ngumiti si Jiang Xiaobei at agad na tumakbo pababa, parang matabang bola, nakatingin lang sa likod. Hindi sapat ang 178 kilo para tumakbo, ang pangunahing punto ay ang taong ito ay mga 1.7 metro lamang ang taas. Pagkatapos tumakbo ni Jiang Xiaobei kay Chu Yuntian at sa kanyang grupo at ipaliwanag ang sitwasyon, sumulyap si Chu Yuntian kay Ye Fan. Tumango si Ye Fan, kinumpirma ito. Natural, ang mga tao ng pamilya Chu ay walang anumang opinyon. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Ye Fan na ang taong ito ay may cultivation base ng great perfection, kaya hindi ito maaaring maging bote ng gasolina, kaya bakit hindi magdala ng master? Bakit mo ipinangako sa kanya, ang taong ito ay isang pervert talaga, hindi nasisiyahang sabi ni Chu Yunyao. Napangiti si Ye Fan, ibinalik ang magazine sa kanyang bulsa, inilagay ito sa ilalim ng upuan, at sinabing, huwag mo siyang tingnan na medyo makulit at may pagnanasa, ngunit siya ay medyo. Natigilan si Chu Yunyao, talaga. Tumango si Ye Fan. Pagnanasa lang siya, at hindi siya nakagawa ng krimen. Dahil maaabot niya ang great perfection of body refinement sa murang edad, mayroon siyang kakaiba. Ang taong ito ay hindi masama sa puso, siya ay may pagnanasa, ngunit siya ay umamin at hindi niya ito itinatago, hindi natin siya kailangang tingnan ng may tinted na salamin. Ang sabi mo basta-basta, natatakot ako kasi masyado ka ring may pagnanasa. Naalala ni Chu Yunyao ang nangyari sa kagubatan kahapon, at gusto niyang tapakan ang mga daliri ng paa ng lalaki. Ngumiti si Ye Fan, inabot at hinawakan ang buhok ng babae, at sabay tingin sa upuan ng punong hukom doon. Sa kasalukuyan, parang normal na ang lahat, parang walang nangyayari, at hindi ko alam Jiwan ano ang ibig sabihin ni Ching sa pagsasabi sa kanya na huwag maging impulsive. Sa 10:00 ng umaga, sa oras, tumayo si Ye Longyuan, sumigaw ng malakas, at kumalat ng direkta sa base. Pagpipilian, simulan. Nang magbigay siya ng utos, sa training ground, na kasing laki ng 2 football field, 300-400 batang mandirigma na may higit sa likas na talento ang nagsimula ng magulong elimination match. Sa loob ng ilang sandali, sa buong venue, umuungal ang lahat ng uri ng nakakagalit na chi, at lahat ng uri ng armas ay umalangaw-ngaw. Mabangis na labanan, malaking pagsiklab. Sa simula, lahat ay nag-iisip ng mabuti. Batay sa koponan, magkasama silang nakipaglaban sa ilang kalapit na target, pinatatag ang porma sayon, at napanatili ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Gayunpaman, nang magsimula ang laban, natuklasan ng mga batang talento na ito ay hindi kasing simple ng kanilang inaakala. Hindi nakahanay ang puso ng bawat isa, hindi balanse ang fighting power, at iba-iba rin ang mga kalaban na kanilang kinakaharap. Para sa isang oras, ang karamihan sa mga koponan ay direktang binuwag, na bumubuo ng iba't ibang mga solong laban. At kapag ang kabuuang agwat ng lakas sa pagitan ng lahat ay hindi malaki, natural na mas nangingibabaw ang koponan. Sa loob ng ilang minuto ng pagbubukas, ang ilang mga mandirigma na may likas na kaharian at katamtamang lakas ay agad na lumitaw, dahil sila ay inilagay sa utos, sila ay direktang itinumba sa lupa, o sila ay na-knock out sa field at na-disqualify. Sa mga nakatayo, ang mga guro, pinuno at matatanda ng bawat pamilya ay sumisigaw ng malakas, ngunit ang utos ay hindi epektibo. Sa mesa ng mga hurado, tahimik na nanunood sina Ye Longyuan, Xiao Fengshan, Zhou Wei at iba pang mga hukom.
Malinaw, hinuhugasan ng malalaking alon ang buhangin, at kapag may 12-dosenang tao na lamang ang natitira sa dulo ay ilalantad nila ang tunay na mga panla na gusto nilang makita. Gayunpaman, sa malaking santukan na ito, may puwersang nagpapakinang sa lahat ng naruroon. Sa 9 na tao na pangkat na iyon, ang bawat grupo ng 3 tao ay humarap sa 3 direksyon, isang umaatake, isang nagtatanggol, at isang sumusuporta. Kapag sila ay nasa aksyon, hindi sila lalampas sa 3 metro ang layo sa isa't isa. Ang 9 na tao na koponan ay matatag na nakadikit sa isang lugar na higit sa 10 metro ang layo mula sa gilid, na hindi magagapi. Sa mga kinatatayuan, itinuro ng ilang general at pinuno ng militar ang grupo ng mga koponan at madalas na tumanggo, halatang lubos na nasisiyahan. Tingnan mo, sila ang mga tao ng pamilya Chu at ng Shenwu sect, anong klaseng porma sayon sila? Mukhang nagpractice talaga sila. Napapanahon na para umasenso at umatras at suportahan ang isa't isa. Ang taong mataba sa kanila ay hindi ang pangkat ng Susan. Oh, paano ka sumali sa kanilang pangkat? Tingnan mo siya na nagtatago, isang duwag. Ang pangkat ng Shushan ay sikat sa pagiging eskrimidor nito at mga tagapagtaguyod ng pag-atake. Gusto mo ba ng isang duwag na tulad niya? Eksakto itong si Chu ang koponan ng pamilya, si Chu Yunyao sa stand, ay nakakita ng eksenang ito, at ang kanyang mga mata ay nagpakita rin ng pananabik. Buti na lang, pinadala mo sila sa Bahamut at natutunan mo ang mga kasanayan sa pagpapatupad ng koponan ng mga mersenaryo. Ngayon, dapat sigurado ka sa lahat. Kahit na hindi mo mapili silang lahat, paano ka makakapili ng iilan? Nakangiting sabi ni Chu Yunyao. Umiling si Yefan, maaga pa, may mga master na walang oras para alagaan sila, maghintay hanggang wala pang 50 tao, tingnan natin. Nagtatago ang taong matabang iyon, kahit may espada sa likod. Hindi katakataka na ayaw sa kanya ng mga taga-Susan faction, ano ang pagkakaiba ng pagkuha sa kanya at pagiging isang basura? Si Chu Yunyao lamang ang hindi nasisiyahan sa pagganap ni Jiang Xiaobai. Pinagmamasdan din ni Yefan ang taong grasa. Si Jiang Xiaobai ay tila hindi dumating para tumakbo para sa halalan. Malinaw na umiiwas siya sa lahat ng oras. Sa pag-asa sa matrix na nabuo ni Chu Yuntian at ng kanyang grupo, naging maginhawa para sa kanya na mas maiwasan ang lahat ng uri ng pag-atake. Sa sandaling ito, isang malupit na boses ang nagmula sa hindi kalayuan. Zihan, ano pa ang ginagawa mo? Pumunta ka at paksay ng grupo ng pamilya Chu. Si Yefan at Chu Yunyao ay sumimangot at tumingin, nakita si Wang Luotian, sumisigaw ng malakas doon. Kabanata 0869 Mamamatay na ako. 0869. Ang Wang Luotian na ito ay talagang walang kahihiyan, na parabang ang kanyang anak na lalaki ay namatay ng maling-mali, sabi ni Chu Yunyao na may pagkadismaya. Hindi nagsalita si Yefan, sumulyap sa arena, at hindi nagtagal ay nakita niya ang figure ni Wang Zihan. Sa katunayan, hindi ito mahirap hanapin, dahil talagang nakakasilaw si Wang Zihan sa naturang selection. Ayon sa kanilang mga cultivation days, sina Wang Zihan at Jiang Xiaobai din ang pinakamalakas na kabataang henyo sa field, at pareho silang nasa larangan ng mahusay na pagiging perpekto. Gayunpaman, ang pagganap ng dalawa sa larangan ay ganap na kabaligtaran. Noong si Jiang Xiaobai ay parang duwag, umaasa sa pagbuo ng pamilyang Chu, nagtatago sa Tibet at nagpapaikot-ikot, pinapatay na ni Wang Zihan sa kabilang panig ang quartet. Kinatawan ni Wang Zihan ang pamilya Wang at ang koponan ng Qinglangmen, ngunit hindi siya gaanong nakipagtulungan sa iba. Sa simula pa lang, para na itong bug zone ng hangin, na umaaligid sa arena. Bilang isa sa 4 na pangunahing paaralan, ang Kunlun School, Neijie Kung Fu, Boxing Kung Fu at Sword Kung Fu ay natatangi at natutunan mula sa iba. Bagamat si Wang Zihan ay may dalang mahabang espada sa likod niya, ang espada ay hindi nakasaklob. Siya ay tulad ng isang gumagala-gala na dragon, naglalakad pabalik-balik sa gitna ng karamihan, na parang pumapasok sa isang kaharian ng walang sinuman. Sa tuwing may nahuhulog sa gilid ng arena, sasampalin lang niya ito at itataboy ang mga mandirigmang iyon palabas ng arena ng walang gaanong pagsisikap. Sa cultivation ni Wang Zihan at ganito kabilis, kakaunti ang mga tao sa eksena ang makalaban sa biglaang palad ng kanyang kamay. Kaya, sa unang ilang minuto, si Wang Zihan ay naglaro ng mag-isa ng 30 o 40 mandirigma. Maraming tao ang hindi nakita kung sino ang nabugbog hanggang sa sila ay naalis. Ang Yunlong movement technique ni Kunlun at Cloud Piercing Step, dalawang kung fu skill ba ito? Dapat totoo, ngunit paano niya ito magagawa ng napakabilis? Sa mga kinatatayuan, kinilala ng ilang matataas na antas ng martial arts ang Qinggang ni Wang Zihan, ngunit lahat ay napaka-curious. Makatuwirang dahilan na ang dalawang martial arts na ito ay hindi gagawing mabilis na maabot ng martial artist ang estadong ito. Sa kinatatayuan ng paksayon ng Kunlun, ilang matatanda ang parehong ipinagmamalaki at nanghihinayang. Nag-improve na naman si Zihan. Siya raw ang punong disipulo ng 3 henerasyon. Ang lakas na ito ay top-notch na sa 2 henerasyon. Nakakalungkot. Kung tutuusin, anak ito ng pamilya Wang, at sa pagkakataong ito ay hindi na tayo makakapanalo ng kaluwalhatian para sa ating Kunlun. Haha, sa anumang kaso, isa rin akong disipulo ng aking paksayon ng Kunlun.
Ginamit ko ang aking natatanging kasanayan sa Kunlun upang labanan ang lahat ng mga sekta sa buong mundo, at mayroon din kaming liwanag sa aming mga mukha. Sa patuloy na talakayan sa mga stand, ang seleksyon na ito ay unti-unting naging pinuno ni Wang Zihan. Mga tigre, at ang yugto ng grupo ng mga lobo ng pamilya Chu. Bagamat sumigaw si Wang Luotian sa entablado na gusto niyang harapin ni Wang Zihan ang pamilya Chu sa lalong madaling panahon, ngunit halatang may sariling plano si Wang Luotian. Panay din ang laro ng mga miyembro ng pamilya Chu. Sa pagtutulungan ng pangkat, lahat sila ay nagpumilit hanggang sa halos 50 tao na lamang ang natitira sa field. Ang natitira ay karaniwang base sa paglilinang upang maabot ang larangan ng pagdadalisay ng katawan, o ang sekta na nakikipagtulungan sa tacit na pag-unawa. Mayroon pa ring mga tao mula sa apat na sekta ng Shushan, Shaolin, Taijimen at Kunlun, kasama ang ilang nag-iisang lobo mula sa 5 sikat na sekta, na katulad ng hinulaan ng lahat bago ang pagpili. Sa ganitong paraan, bagamat maraming tao sa pamilya Chu, sila ay medyo katamtaman sa lakas, na ginagawa silang pinakamadaling harapin. Gayunpaman, parehong Shushan at Tai Chi, dahil sa mukha ni Ye Fan, ay ayaw talagang lumaban sa pamilya Chu. Sa makatuwid, si Taijimen ay direktang pumunta sa matandang kaaway na si Shaolin, at si Shushan ay pumunta sa Kunlun, isang matandang kakilala. Ang apat na pangunahing paksayon ay lumaban sa isa't isa, at ang natitirang nag-iisang lobo ay nakahanap din ng iba pang mga sikat na disipulo upang labanan ang isa't isa. Sa puntong ito, sa wakas ay nahulog ang mga mata ni Wang Zihan sa mga tao ng pamilya Chu. Napagtanto din ni Chu Yuntian at ng iba pa na ang kanilang mga susunod na kalaban, ang pamilya Wang at ang iba pang mga Qinglangmen, lahat ay mukhang mas alerto. Napatingin si Wang Zihan sa mga stand at sinalubong ang mga mata ni Ye Fan. Nakikita ni Ye Fan ang isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan at ilang masalimuot na bagay sa mga mata ng binatang ito. Nang hindi sinasadya, ngumiti si Ye Fan, tumayo at sumigaw sa pamilya Chu, makinig. Bukod sa mabilis at malakas ang katawan, itong prinsipehan ay walang pinagkaiba sa isang body refining martial artist. Huwag mong isipin na 3 talaga ang ulo at 6 na braso niya. Siya ay isang hanggal at maliit na stunner, kung papatayin mo siya, ang pamilya Wang at Qinglangmen ay matatalo. Kailan? Narinig ni Chu Yuntian at ng iba pa ang mga salita ni Ye Fan, lahat sila ay puno ng kumpiyansa at mataas ang kanilang moral. Saglit na natigilan si Wang Zihan, bagamat si Ye Fan ay kinutya ng ilang sandali, ngunit sa ilang kadahilanan, ang kanyang puso ay mas maluwang pa rin. Sa kabilang banda, si Wang Luotian sa kinatatayuan, namumula sa galit, ay sumigaw para mabilis na umatake si Wang Zihan. Umiling si Wang Zihan, nakahinga ng maluwag, at masayang sinabi, "Okay. Let's have a hearty fight." Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ginawa ni Wang Zihan ang kanyang nakakatusok na hakbang, at sa isang kisap mata ay dumating siya sa pagbuo ng pamilya Chu. Sinuntok ng isang palad, lumilipad na buhangin at bato, parang dragon na umuungal. Ang banal na dragon at 8 palad ni Kunlun ay makapangyarihan. Bilang taong may pinakamataas na cultivation base, si Chu Yuntian ang unang humakbang at naglunsad ng Fire Cloud Palm. Hindi man niya ito maharangan, sinamantala niya ang pagkakataong umatras. Dahil dito, si Jiang Xiaobai, na nagtatago sa likod niya, ay bumagsak ng 2 magkasunod na beses, iniiwasan ang pag-atake. Ay, natakot ako hanggang sa mamatay. Pumunta ka sa kanila, huwag mo akong patulan. Hinayla ni Jiang Xiaobai ang kanyang mga kamay at paa upang magtago. Kasabay nito, pinangunahan ni Wu Jinggayo sa gilid ang mga tao na mag-double team mula sa gilid, at inatake si Wang Zihan sa momentum ng pagkubkob. Nang akmang sasalakayin niya si Wang Zihan mula sa magkabilang panig, nakita niya na ang katawan ni Wang Zihan ay namangha, tumakbo siya palabas ng paligid sa isang kisap mata, at hinabol muli si Chu Yuntian. Oops! Sobrang bilis. Nasilaw ang ilang mga disipulo ng pamilya Chu. Ang bilis na ito ay hindi kapareho ng martial artist na kanilang nakatagpo noon. Si Wang Zihan ay halatang umaatake din na may layunin. Alam niya na hindi madaling talunin ang Porma Sion, ngunit maaari niyang talunin ang pamilya Chu sa pamamagitan ng puwersahang paghabol sa isang tao sa pamamagitan ng pag-asa sa bilis at pagsira sa kanila ng isa-isa. Saglit, sinamantala ni Wang Zihan ang kanyang bilis at cultivation para talunin si Chu Yuntian. Gaano man kalupit si Chu Yuntian ay nahasa sa ibayong dagat at may malakas na pakiramdam sa pakikipaglaban, sa huli ay hindi siya makakapantay sa kanyang malakas na lakas. Ang natitirang bahagi ng pamilya Wang at Qinglangmen ay nagsimulang pigilan sila mula sa likuran, na pinipigilan ng pamilya Chu na mapanatili ang kanilang pagbuo. Dang! Napakalakas ng Wang Zihan na ito, hindi tayo mapapawi. Ilang dosenang tao na lang ang natitira. Kinakabahang kinurot ni Chu Yunyao ang kanyang palda. Nagtataka siya kung bakit hindi tumugon ang lalaking nasa tabi niya, ngunit nakita niya si Ye Fan na biglang tumayo at naglakad papunta sa gilid ng field. Nakita ni Ye Fan si Jiang Xiaobai na nakahawak sa kanyang dibdib, sumisigaw sa sakit, gamulong-gulong, at nagpaplanong lumabas ng arena. Ah! No way! Masakit! Mamamatay na ako! Ah! Nang makita ang lalaking ito na nagpapanggap na nasugatan, gustong tumawa ni Ye Fan, "Hoy, kung maglakas loob kang lumabas sa hangganan, ilalabas kita." Nawala lahat ang koleksyon sa field.
Kabanata 0870 Wala akong pera. 0870. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Jiang Xiaobai, at dahan-dahan siyang gamulong pabalik sa loob na parang bola. Mr. Ye. Ako. Kaya ko pang kumapit. Bagamat sinabi niya iyon, ang bilis ng pag-urong ni Jiang Xiaobai ay kasing bagal ng pagong. Nagtatakang tanong ni Ye Fan, bakit kailangan mong maglaro kung kulang ka sa fighting spirit? Sa tingin mo ba kung sasali ka sa aming team, maaari kang huminto ng kusa? Si Jiang Xiaobai ay malapit nang umiyak, at si Meng Dao ay tumingin kay Ye Fan at sinabing naaawa, ako. Sinabi ng aking Panginoon na kung hindi ako makapasok sa nangungunang 10, ako ay pagmumultahin ng 1 taong pagkakakulong sa bangin. Tapos lalabas ka pa rin. Wala ito sa top 10, sabi ni Ye Fan. Sinabi ni Jiang Xiaobai na may mapait na mukha kung iisipin ito. Mas mabuti na ito kaysa masaktan. Na si Wang Zihan ay ang punong disipulo ng 3 henerasyon ng Kunlun, ito ay masyadong mabangis. Natatakot ako. Inisip ito ni Ye Fan at sinabing, kung gayon, bakit hindi mo gawin? Sa ganitong paraan, kung kaya mong talunin si Wang Zihan, kahit na kailangan mo lang siyang pigilan, kapag natapos na ang pagpili, dadalhin kita upang kurutin ang iyong mga paa at idiin ang iyong likod, paano pa? Lumingon ang maliliit na mata ni Jiang Xiaobai nang marinig niya ito, tumingin kay Ye Fan na may bakas ng pagtatanong sa kanyang mga mata. Ngumiti nang nakakaintriga si Ye Fan, itinaas ang kanyang kilay, kuya, alam mo. Agad na lumiwanag ang mukha ni Jiang Xiaobai, tulad ng pagkain ng 1,000 taong gulang na ginseng, na refresh, na palunok, at sinabing, ngunit. Pero ang aking Panginoon, papatayin ako. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi maglalakas loob ang iyong Panginoon na hawakan ka sa akin. Nang marinig ito ni Jiang Xiaobai, tila ito ang katotohanan. Nang maisip niya ang tunay na larangan ng digmaan, na pinangarap niya, at nasa harapan niya iyon, lumundag siya na parang dugo ng manok. Nakita ng ilang tao sa paligid na ang malaking puting matabang lalaking ito ay malapit ng mamatay, at ngayon ay tumatalbog siya na parang bola, at lahat sila ay nagulat. Ano ang nagpasigla sa kanya? Oo. Mr. Ye, sapat na para magpigil, tama. Gustong i-double check ni Jiang Xiaobai. Tumango si Ye Fan, okay lang napigilan siya, hindi ko inaasahan na matatalo mo siya. Okay, pero, wala akong pera. Kumunot ang noo ni Ye Fan, anong ibig mong sabihin? Wala akong pera. Kung ganoon ay ano? Bulong ni Jiang Xiaobai, umikot ang ulo, nahihiya. Naunawaan ni Ye Fan at bukas loob na sinabi, huwag mag-alala, ako ay all-inclusive, ito ay tiyak na isang high-end na kapaligiran at mataas na grado na lugar. Mayroong lahat ng uri ng mga lugar, Wan Fei Yansho, maaari kang pumili. Ang mga mata ni Jiang Xiaobai ay tuyong-tuyo, biglang lumingon, nakaharap sa direksyon ni Wang Zihan, ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa dati. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni Chu Yuntian at Wu Jinggayo si Wang Zihan. Pareho silang bahagyang nasugatan. Si Jiang Xiaobai ay, kung tutuusin, isang kilalang henyo ng paksayo ng Shushan sa nakalipas na ilang taon. Kahit na ang pagpili na ito ay nawala ng interes sa kanya, ang kanyang biglaang pagiging seryoso ay nakakuha ng maraming atensyon. Nakita kong sumigaw si Jiang Xiaobai, at saka binunot ang espada sa likod niya. Hindi masama ang kanyang espada. Mukha itong malapad na espada, medyo maikli, ngunit gawa sa itim na bakal. Patayin. Binigyan ni Jiang Xiaobai ang kanyang sarili ng lakas ng loob, at pagkatapos ay sumugod kay Wang Zihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang great perfection of body refinement. Bagamat siya ay may kaunti pang taba, hindi siya mabagal sa pagtakbo, at mabilis siyang sumugod sa gilid ni Wang Zihan. Nang makita siyang paparating, sumimangot si Wang Zihan, lumundag sa hangin, at sumipa ng kasing bilis ng kidlat. Bang! Direktang sinipa ni Wang Zihan ang malawak na espada ni Jiang Xiaobai. Si Jiang Xiaobai ay nahuli, napasigaw sa matinding paghihirap, at binaligtad niya si Gulo-Gulo at nahulog ng ilang sandali. Akala ng lahat sa eksena ay makikita nila ang kahangahangang paghaharap sa pagitan ng dalawang henyo, ngunit ito ay naging isang eksena. Kaagad, nagkaroon ng tawanan sa lahat ng dako sa madla, dahil lang sa sobrang lakas ng pakiramdam ng pagkakaiba. Sa partikular, si Wang Luotia ng pamilya Wang ay mas kampante at tumingin kay Ye Fan ng mapaglarong tingin. Hindi nag-abala si Ye Fan na bigyang pansin ang mga mata ng ibang tao at bumalik sa kanyang upuan. Agad na hinawakan ni Chu Yunyao sa tabi niya ang braso ni Ye Fan, ano ang sinabi mo sa kanya? Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magmadali? Wala lang, bigyan mo lang siya ng kaunting reward, sabi ni Ye Fan na may mahinang ngiti. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, malamang na naunawaan ni Chu Yunyao, at galit na sinabi, ang pervert. Pero kahit gantimpalaan mo siya, hindi niya ito matiis. Tingnan mo siya, napakakulit niya, pinalayas siya, mahahanap mo siya. Ano ang silbi? Sinabi ni Ye Fan na may misteryosong ngiti, wala bang silbi? Maaaring hindi ito. Habang nagsasalita siya, muling bumangon si Jiang Xiaobai sa bukid mula sa lupa, at tinapik niya ang alikabok sa kanyang damit. Sa kanyang mga mata, nakatingin kay Wang Zihan sa hindi kalayuan, isang matalim na tingin ang sumilay.
Sisipain na sana ni Wang Zihan si Chu Yuntian sa gilid ng field, ngunit nakaramdam siya ng lamig sa tagiliran niya. Tumalon siya ng husto at tumalon ng mataas. Sa sandaling ito, isang kalahating buwan na hugis espada na enerhiya ang lumampas sa kanya. Isang malalim na bangin ang iginuhit sa lupa, at ang ilang mga patong ng bato ay direktang tinadtad ng husto. Naramdaman ang talas ng enerhiya ng espada na ito, nagulat silang lahat sina Wang Zihan, Chu Yuntian at ang iba pa. Sa malawak na espada sa kamay ni Jiang Xiaobai, may mga hibla ng enerhiya ng Saiyan Sword na nananatili. Nakita kong humakbang siya ng ilang hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang mataba na katawan, ngunit kasing liwanag ng bulak, ay lumipad patungo kay Wang Zihan. Isa pang espada ang tumusok kay Wang Zihan. Ginamit ni Wang Zihan ang kanyang napakabilis na bilis at nagplanong lumibot sa likod ni Jiang Xiaobai, ngunit direktang itinapon ni Jiang Xiaobai ang kanyang malawak na espada sa likod niya, na naglalabas ng lakas ng espada at pinilit na bumalik si Wang Zihan. Ang paglipat ng opensa at depensa sa isang kisap mata ay nagulat sa maraming tao. Parang, may kaya talaga itong taong grasa. Ang susunod na labanan ay magpapahanga sa lahat. Si Jiang Xiaobai ay parang ibang tao. Habang hinahanap si Wang Zihan para umatake, maaari siyang gumamit ng mga sword moves upang depensahan ang counterattack ni Wang Zihan. Alam din ni Wang Zihan na hindi siya ang kalaban ni Jiang Xiaobai sa swordsmanship, kaya hindi niya ibinunot ang kanyang espada. Ngunit mukhang tamad na tamad si Jiang Xiaobai, ngunit bihasa siya sa halos lahat ng swordsmanship ni Xu Shan, at walang katapusan ng mga panlilinlang, kaya hindi niya binigyan ng pagkakataon si Wang Zihan. Kayong dalawa ay darating at umalis, at walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman tungkol sa isa pa. Masayang sinabi ni Chu Yunyao, hindi ko inaasahan na kaladkarin niya ako. Baka naglalaro ang matabang lalaking ito noon pa. Tamad na sumandal si Ye Fan sa upuan at sinabing, tamad lang siya, at mas takot siya sa kamatayan at sakit. At kung talagang wala siyang kakayahan, imposibleng maabot ang great perfection of body refinement sa edad na ito. Alam na alam ng taong ito kung nasaan ang kanyang mga kahinaan, kaya sinimulan na lang niyang sukatin ang bilis ni Wang Zihan, at hindi siya tumugon. Kailanman magbago, gamitin ang flexibility ng sword chi para makabawi sa kakulangan ng mabagal na pagkilos. Bagamat ganito siya, imposibleng talunin si Wang Zihan, ngunit hindi na kayang harapin ni Wang Zihan ang ibang tao. Wang Luotian, na noon. Sa hindi kalayuan, nakita ko ito. Sa isang eksena, galit na galit siya na nangangati ang kanyang mga ngipin, at patuloy siyang sumisigaw, ngunit wala siyang magawa. Si Ling Baiguang, ang pinuno ng Xu Shan sa mga kinatatayuan, ay hinaplos ang kanyang balbas ng may kasiyahan. Dati, ang mga tao mula sa paksayon ng Kunlun ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan, at hindi na siya nakatiis. Matapos ang halos kalahating oras ng matinding labanan, wala pang 20 katao ang natitira sa field, at sa wakas ay natalo ang pamilya Chu. Tanging si Chu Yuntian at iba pang 5 tao ang natira, ngunit sila na ang pangkat na may pinakamaraming tao sa field. Pangkat. Ang labanan sa pagitan ni Jiang Xiaobai at Wang Zihan ay nakakuha ng atensyon ng karamihan sa mga tao, ngunit hindi ito kailanman naging panalo. Sa nakaraang pagpili, halos 5 tao lang ang napili ni Yin Long, kaya kahit na ito ay isang laban ng pangkat, kahit papaano ang nangungunang 10 ay mas promising. Sa oras na ito, ang lahat ay labis na kinakabahan at gustong malaman kung sino ang pasok sa huling 10 nangungunang. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, may biglang sumigaw at sumigaw sa gilid. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.